Patay ang isang Filipina-American matapos siyang barilin ng mga pulis sa supermarket na pinagtatrabahuhan niya sa Amerika. Batay sa ulat na nakarating sa Philippine Embassy, napilitan daw ang mga pulis na barilin ang biktima na nauna raw ng hamon at nagbantang mananakit ng kanyang mga katrabaho. May report si Cara David. Masayahin at matulungin. Ganito ilarawan ng mga kaanak ang Filipino-American na si Maylene De Leon Scott, 38 taong gulang. 13 taon nang nakatira sa Amerika si Maylene kasama ang kanyang 2 anak at asawang miyembro ng US Navy. Masayang-masaya raw si Maylene doon, kaya halos di makapaniwala ang ina niyang si Aling Medina nang malamang bigla na lang daw nagwala at naging bayolente si Maylene sa loob ng isang warehouse store sa Sterling, Virginia sa Amerika. Sinasabing may hawak siyang kutsilyo at saka gunting and was threatening fellow employees. Dumating yung 2 police. They asked her to drop the scissors and the knife, but she refused. Sa ulat na nakarating sa Philippine Embassy, sinubukan daw ng 2 pulis na gamitan ng taser o electroshock si Maylene, pero di raw ito umubra kaya napilitan daw silang barilin ang PhilAm. Ayon sa report ng Loudoun County Police, dead on the spot daw si Maylene. Isang Amerikanong pulis daw ang nasugatan sa insidente pero ligtas na ito. Ayon kay Aling Medina, 5'3" lamang ang taas ng kanyang anak at balingkinitan daw ang katawan. Wala raw itong lakas kumpara sa 2 Amerikanong pulis, kaya bakit daw kailangang barilin? Bilang alagad ng batas, ang alam ko, hindi nila dapat gawin yon. Kasi una po, babae lang yon. Palagay na pong may sinasabi nila na may kutsilyo, may gunting. Pero yung pong kutsilyo, pinanghihiwa daw po ng ano lang, pisapay. Yung mga kriminal nga hinuhuli ng buhay kung maaari. Dapat mag-ingat kung paano ang gagawin. Yan mismong inano nila Palaisipan hanggang ngayon kung bakit umano nag-amok si Maylene. Hinala ng mga otoridad, may kinalaman ito sa pagdi-divorce nila ng asawa. Pero ayon kay Aling Medina, 2 taon nang hiwalay ang mag-asawa at matagal na raw naka-recover sa depression si Maylene. Wala naman po akong nakita sa kanya na ginawa niya na masama. Uliran po siyang anak. Talaga pong sinasabi ko, napaka-uliran niyang anak, napaka-intindihin niyang anak. Humihiling ng investigasyon sa insidente ang ating embahada sa Amerika. Umaasa ang pamilya De Leon na sa pamamagitan nito, mabibigyan ng katarungan si Maylene na isa ng US citizen. Ayon naman kay Washington Consul General El Mercato, ginagawa naman daw ng embahada natin sa Amerika ang kanilang makakaya para malaman ang tunay na pangyayari. We cannot investigate. Ms. Scott is a US citizen. So we're just acting on behalf of the family there in the Philippines na nagre-request na malaman yung what really happened. This afternoon, Ambassador Jose L. Cuisia Jr. issued a statement requesting for a thorough, impartial, and expeditious investigation of the shooting. Cara David, GMA News.